May panibagong low pressure area na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo. Kaugnay niyan, makakausap natin live si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Maki. Magandang hapon, Pilipinas. So, sir, tama po ba sa Sabado papasok ng Philippine Area of Responsibility yung bagong bagyo? Yes, sa ngayon, Maki, yung LPA na nga na binabantayan natin ay naging isang ganap na bagyo na nga. At ito ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa 45 kilometers per hour at mananatili po siya or nasa quasi-stationary po o hindi siya gumagalaw sa ngayon. Pero pagdating ng Sabado, inaasahan po natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Pag pumasok na po, sir, ano-ano po yung mga lugar na maapektuhan? Sa ngayon, ang nakikita natin ay hindi naman ito makakaapekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Pero ito po yung sinasabi natin, malayo pa po ito at marami pa po pwedeng mangyari o pwedeng magbago. So, ang ating mga kababayan, pinapayuhan po natin na maghanda po. Sir, bakit niyo po nasabi na hindi niyo pa nakikita sa ngayon na may mga lugar na maaapektuhan? Kasi po ang tingin namin ay maaring ito ay lalapit lang ng konti dito sa ating bansa pero tuluyan na po itong tataas at patungo po sa lugar na malapit po sa Taiwan at dito sa may southern Japan. Okay, sana nga po ganun na mangyari. Pero sir, normal po ba na magkasunod yung pagkabuo ng bagyo ngayong buwan? Wala naman po tayong limit. Actually, pwedeng marami talagang bagyo ang mabuo. Unang-una po dahil aktibo yung ITCC natin at alam naman natin pinagsisimulan ito ng mga bagyo. Una, LPA at nagiging bagyo. So, itong panahon ng Hulyo at August ay talagang asahan natin maraming mga bagyo ang mabubuo. Sir, panghuli na lang po, ito pong papasok na bagyo, magdudulot din po ba ito na, wala nga ho sinabi niyo ho, hindi diretsong makakaapekto, pero magkakaroon ho ba ng epekto na mas uulan? Opo, pagkatapos nitong si Glenda, na-enhance nga ngayon yung tinatawag natin Southwest Monsoon, papalit naman po itong bagyo na papasok at nakikita natin dito na papalakasin niya itong habagat at maaaring magpaulan una dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao at pataas po. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Pag-asa weather forecaster, Jory Lois.